Maagang-maaga pa lang ay abala na ang buong lungsod. Ang mga sasakyan ay nagsisimula ng dumami sa kalsada habang ang mga empleyado ng Mendoza Corporation ay isa-isang pumapasok sa napakalaking gusali. Ngunit sa araw na iyon, may isang babaeng tahimik na naglakad papunta sa kumpanya. Simple lang ang suot niya, puting polo, itim na pantalon, at walang kahit anong mamahaling aksesorya na magpapakitang isa siyang importante. Ang pangalan niya ay Samantha Mendoza. Hindi alam ng karamihan na siya ang bagong CEO, na personal na pinili ng Board of Directors upang mamuno sa kumpanya. Dahil nais niyang makita ang tunay na ugali ng mga empleyado, nagdesisyon siyang huwag munang ipakilala ang sarili. Pagpasok niya sa lobby, napansin niyang halos wala pang tao. Perfect, bulong niya. Mas makikita ko kung ano talaga ang nangyayari dito. Habang naglalakad siya, may narinig siyang malakas na boses mula sa kabilang bahagi ng opisina. Hoy, bilisan mo naman! Napalingon siya. Isang babae ang nakatayo habang pinapagalitan ang isang janitress. Nakabranded na bag ito at halatang sanay na sanay mag-utos. Siya si Vanessa Cruz, isa sa mga senior employees ng kumpanya. At ayon sa mga chismis, siya ang tinaguriang reyna ng opisina. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil mahilig siyang mang-api. Napakunot ang noo ni Samantha. Ate, pasensya na po, nahihiyang sabi ng janitress. Pasensya? Ayan ang lagi mong alam. Napatigil si Samantha. Hindi niya nagustuhan ang nakita. Lumapit siya. Excuse me po, kailangan po bang sigawan si ate? Napalingon si Vanessa. Tiningnan niya si Samantha mula ulo hanggang paa. At bigla siyang napangisi. At sino ka naman? Bagong empleyado po. Ah. Nagtawanan ang ilang empleyadong naroon. Bagong empleyado ka pa lang? Nakikisawsaw ka na? Tahimik lang si Samantha. Sinabi ko lang po ang tama. Lumamig ang tingin ni Vanessa. Tama? Lumapit ito ng kaunti. Makinig ka, girl. Sa kumpanyang ito, ako ang sinusunod. Kung ayaw mong mawala ng trabaho sa unang araw mo, tumahimik ka. Natahimik ang paligid. Lahat ay natatakot kay Vanessa. Pero hindi si Samantha. Ngumiti lamang siya. Ganun po ba? Mas lalo namang nainis si Vanessa. Hindi niya alam kung bakit parang walang takot ang kaharap niya. Anong department ka ba? Management. Management? Natatawang ulit ni Vanessa. Feeling importante. At tuluyan siyang tumalikod. Ngunit bago siya makaalis, may isang empleyadong nagbulong. Ayan na naman si Vanessa. Kala mo may-ari ng kumpanya? Hindi nila alam na may isang taong tahimik na nakikinig. At iyon ay si Samantha. Sa isip niya, nagsimula nang mabuo ang larawan ng tunay na sitwasyon sa kumpanya. At mukhang mas malala pa ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam na ito pa lamang ang simula. Dahil makalipas lamang ang ilang oras, masisira ang mundong matagal nang pinaghaharian ni Vanessa Cruz.